Is love sweeter the second time around na nga ba? Para sa naudlot na romance ni na Jessie Menjola at Mateo Goricelli, ang buong kwento, eksklusibo. Matapos ang mga revelasyon ni Jessie Menjola tungkol sa tunay na namagitan sa kanila ni Mateo Goricelli, sentrong muli ng intriga ang dalawa dahil sa panibagong proyekto na kanilang pinagsamahan. Nagulat naman din po ako na makakatrabaho ko siya ulit. And yun nga sabi niya, we're very used to each other. Kasi busy siya sa Maria Mercedes. So nakita na kami nung araw ng TVC shoot. No, we had a meeting before that. Before, oo, tama. Like 2 days before the TVC shoot. Kaya naman sa kanilang newest endorsement project, tanong ng ilan, nagkaroon nga ba ng awkward moment ang dalawa? Wala bang awkward moment? Siyempre, meron. Di ba meron? Hindi naman, wala naman. Talaga? Talaga? Pero okay naman. Parehas kami. Hindi ko alam kung awkward or hindi. Pero alam mo kami ni Jess, kapag nasa set kami, sobrang sanay kami sa isa't isa. Diba? Kasi syempre 6 months kami magkasama. So like parang our working relationship and everything, our partnership is very nice together. Well, we're co-workers, so hindi naman talaga may iwasan sa mundo nating maliit na magkasalubong or whatever. Pagkaklaro pa ni Mateo, imposible raw mabago matatag nilang pagkakaibigan ni Jessie dahil na rin sa tagal ng kanilang pinagsamahan on and off cam. Siyempre, we're very close, di ba? Magkasama kami sa Paraiso 6 months at sobrang bonded kami ni Jessie. So, hindi ko talaga makakalimutan yung mga moments na we were always together on set with our director and everything. So, I'll cherish all those moments. At sa katanungan naman kay Mateo, if love is sweeter the second time around, ito ang naging pag-amin ng young actor. We were always closer. Like I said po, kapag nasa set kami ni Jess, we're very comfortable with each other. Naging usap-usapan sa Instagram ang picture nila Georgina Wilson at Isabel Daza na naghahalikan. Pero ngayon may bagong picture. Ang naghahalikang sila Eugene Domingo at Iza Calzado. Yan ang ating tututukan sa punto por punto. Kontrobersyal, mapangahas, matapang. Kissing photo ni na Eugene Domingo at Iza Calzado, sentro ng matinding kontrobersiya. Ang latest, punto por punto, June 27. Sa photo-sharing application ng Instagram, ipinost ng TV host model actress na si Isabel Daza ang larawang ito. Kuha sa litrato ang halikang labi sa pagitan ni Isabel at ng kanyang pinsan na si Georgina Wilson. Ngunit makalipas lang ang ilang araw, July 1, isa pang kissing photo ang pumutok sa social media, tampok muli ang dalawang babae. At sa pagkakataong ito, sangkot naman ang mga award-winning actresses na sina Iza Calzado at Eugene Domingo. At sa pagsusuri ng larawan, mababasa ang mga katagang, "Sa halik mo, ako'y lalaya." Isang provocative image na gumawa ng ingay sa internet. Ngunit paglilinaw ng nag-post ng larawan na si Noel Ferrer, manager ni Iza. Kuha raw ang picture sa pinakabagong obra ng multi-awarded writer-director na si Junlana na Kwentong Barbero. Siyempre, Eugene Domingo, Iza Calzado muna tayo. Sige, sige. Kasi lumili ka ng ingay ang kanilang kissing scene. But that was for a film, right? Yes. You know, this reminds me so much of that issue with Isabel Daza and Georgina Wilson na they kissed each other and then posted sa Instagram. Mga tao talaga na I think it was really meant to do that. To do just that. Yun daw ang kanilang stand. Diba? Sabi for niya. the LGBT No, and they Freedom knew Day. when they posted that night, alam nila na may mag-agree, may magdi-disagree. Siyempre, So it social wasn't- media yan may kontra, may sasang-ayon. Pero ito kila Eugene naman at saka kay Iza, ito'y trabaho. Kailangan gampanan, inatang na role sa kanila. It was an outtake. Parang gano'n, no? Direct an outtake from a... No, I think it's part of a movie that's... I think this is the one directed by Junlana. Junlana. Diba? Yung Barber's Cut ba to? If I'm not mistaken, tama ba? So it's part of the movie. So, well, it's a movie role. Okay? Take it in the context of the movie. Yes, tama yun. Walang masama. Yes. May ginampanan lang na karakter. Eh, yung kwento ni... Nay, ikaw Gusto ko yun. Oo, ikaw alamin mo na Ibig mo natin. sabihin, pinaupo din niya yung mga pagong? Ini-order niya ng Sayang pagkain yun sa na, i-blind waiter? item mo. Nakakaloka itong babaeng ito. Hindi naman kagulat-gulat na gawin niya to, hindi ba? Pero direct, hindi ko akalain na aabot siya sa punto na puntong ganon. dadalhin niya yung mga hayop nila sa bahay at iupo sa isang restaurant, i-order ng pagkain pantao. Parang hindi ko yata matake yun, Congresswoman.
Nako, Aba, yan na. nakakagulat yung mga hayop kumuha ng kubertes at kumain. Hindi, eto na. Mas nakakagulat kung naniwala yung waiter. Ayun na. Yung mga customer Walang pumansin niya. sa kanya, no? Diba? Pinauwi na lang siya. Ano na, iniwan nga lang doon yung mga hayop. Oh, umupo siya, inorderan niya. And then daw, umalis na siya. Para ipahiyala yung asawa niya. Oo, parang Look ring parang ganun. talaga Di ba talaga itong babaeng to. ibang klaseng kukuringin yan. Anyway. Okay, at narito na ang inaawang ang pagtatapos ng ating mga kwento, tutukan sa ating intriga serye. Kagabi sa Intriga serye, takot daw ang pangunahing dahilan kung bakit may mga babaeng umuurong matapos maghain ng reklamong domestic violence laban sa kanilang mister. Ang tawag doon yung battered woman syndrome. So, rini-recognize ng Supreme Court natin na merong prinsipyo na ganyan yan, yung battered woman syndrome. At sa pagpapatuloy ng derechahang tanungan at derechahang sagutan kasama ang Justice Council, Attorney Lorna Capunan nagbigay ng update kaugnay sa pag-usad ng kasong isinampa ni Marjorie Barreto kaugnay ng kanyang kumalat na sensitibong larawan sa internet. In fairness, there is, even if the courts may not be ready, there is now a special division attorney sa NBI About mga... about itong mga cyber- itong and they are able to trace it to the very source. Question is, kakasuhan mo ba lahat yun? Kanya to me, as a woman, as a mother, as a wife, as a practitioner, to avoid situations like this, let us not do it. Di ba? Huwag tayong mag-post. Huwag tayong kumuha. From one artista to another, muling nagbigay ng opinyon ng dalawang kilalang abogado kaugnay naman sa libel case na isinampa ng GMA Network laban sa talent nilang si Sara Labati. Speaking of artista, syempre, concern ito ng mga celebrities. Halimbawa, yung pagpirma-pirma ng mga kontrata sa network o sa mga film outfits. Kasi di ba nagkaroon ng issue si Sara Labati? Yes. Yung hindi natapos yung kontrata, may I Fly, parang kakasuhan ng kanyang network. May mga naiwan siya dito ang mga reklamo. Anong gagawin doon kung nasa ibang bansa na? Oh, contractual. She may be liable for damages, ano? I just find it strange that a media outfit na katulad ng GMA would be so keen na gumamit ng isang batas na libel, na criminal libel, na in almost all enlightened countries, ay wala na. Ang libel laws ngayon, ang tendency is decriminalize. Hindi na yan criminal offense. Seryosong usapan talaga ang umeeksena kapag mga usaping pambatas na ang bumibida. Pero ang ating magagaling at matatapang na Justice Council na ito, game na game ring ibinida ang kanilang fun and funny side. Dahil dyan, ako, ang ating mga audience dito ay nagre-request, baka pwede naman may umawit. Dahil dyan, Attorney Ferdito Pasio. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Alam niyo po yan, kantahin niyo din. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Come on! In other words, Yeba. Hold my hand. dapat prime time In to. other words, Darling, kiss me. Thank you very much mga kapatid. At yan ang latest. Ang mga matitinding pag-amin mula sa inyong paboritong artista ang maririnig na sa pagbabalik ng Ang Latest. Ang latest sa naglalakihang event sa loob at labas ng showbiz, raratsyada na! Ang latest sa pinakabigating telecommunication company sa bansa, ibibida na! PLDT, SME Nation at Samsung nagsama para sa isang malaking proyekto. PLDT SME Nation make it as simple as possible for business owners to really be able to dimension and tell us what they need in their business. There are situations where we advise them of what typical businesses in their particular industries require to be truly efficient and competitive, and they have a wide variety of choices and modules by which to choose. Our ability to deliver these services across a wider spectrum of entrepreneurs allows us to bring the cost down, and that we pass on to our small and medium entrepreneurs. At syempre pa, hindi rin namin pinalampas ang event na hatid ng Alaska. Fun run, fanatics, but also we're encouraging others as well, like primarily children and adults, to take part to the activity because we want to encourage them to actually realize the value of drinking milk and to encourage them as well to have an active lifestyle. Kaya mga
kapatid, tutok lang dito sa ang latest para lagi kang updated sa happenings at chika. Susunod, Mariel Rodriguez na hold daw sa US Immigration at dahilan kung bakit hindi pa siya ready magka-baby, ibinuking na ang Insider's Report abangan. Sikat na primetime actress, nag-inarte at nagtatalak daw sa isang grocery. Abangan ang clues mula sa walang kasing sayang si Shalala. Ito at ang iba pang mga nag-iinit na showbiz update sa pagbabalik ng ang latest Top Late.